Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, kapapasok lang, mastermind tumbok na. Speaker kumpirmado matapos ikanta ng mga congressmen. Senator Bato. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Kabayan News PH, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Mga kabayan, matapos batikusin ng publiko itong si Speaker Martin Romualdez kaugnay sa kanyang isinusulong na People's Initiative para sa Charter Change, tila dumarami pa ang mga nagiging kaaway ng Speaker, kung saan ibinanata na rin siya ni Senator Bato de la Rosa at itinurong siya ang mastermind sa pangangalap ng pirma sa ating mga kababayan kapalit ng pera. Sa isang interview, isiniwalat ni de la Rosa na ipinagtapat sa kanya ng ilang kongresista na nautusan lang sila ni Speaker Romualdez. Boss, pasensya ka na. Just following orders lang kami. May orders yung aming speaker. So, sunod lang kami sa order. Marami kasi pumasok sa gobyerno para sa pangsariling kapakanan. Hindi yung kapakanan ng bayan. That's the brutal truth about it. Hindi iniisip yung... So yan mga karibin natin, agreed po tayo, no? Napakalaking totoo po yan, di ba? Marami pong mga tumatakbo, mga karibin natin, ng mga politiko na hindi naman po kapakanan ng taong bayan yung iniisip nila, no? Kasi nga almost di ba? Almost all the politicians yan. Most of the politicians, mga karibin natin, no? Pansarili lang talaga. Kasi isipin mo mga karibin natin gagastos sila sa kanilang pangangampanya. Ano yung ibig sabihin yan? Pag gumastos ka mga karibin natin, you are expecting something in return, di ba? Kapag ikaw ay gumastos, di ba? Lahat po yan gumagastos po yan para sa diba? Mga makinarya pa yan. Kaya masasabi talaga na tama po si Senator Bato na diba? Marami pong mga politicians, mga politiko, mga politiko, ang tumatakbo ng may mga sariling interest, no? Hindi interest ng nakakarami, kundi interest po ng iilan lamang. Nako. Yung bayan. Bakit mo tagalin yung term limits kung hindi sarili mong iniisip mo? Di ba? So, para pang self-serving. Dahil dito tinanong ng isang media itong si Romualdez at sinabing wala siyang alam sa sinasabi ni Bato. Since Senator Bato talking, I don't know what he's talking about. Maliban kay Senator Bato, isa rin si Senator Joel Villanueva na nagalit sa Kamara at nanawagan siya sa ating mga kababayan na huwag matakot at magsalita para bawiin ang kanilang pirma at ilantad sa publiko ang mga taong nasa likod nito para pilitin at budulin sila kapalit ng maliit na halaga. Kung meron pong nagoyo, nabudol, o gusto nyo pong magreklamo at bawiin ang inyo pong pirma, huwag po kayong matakot na magsumbong. Magpadala po kayo ng post, ng video, picture o screenshot ng mga text ng mga panunuhol. Agad naman itong sinuportahan ni Senator Bato at sinabing lumantad kayo at huwag matakot dahil pinagsasamantalahan aniya ang kahinaan ng ating mga kababayan dahil lang sa pansariling kapakanan ng ilang nasa posisyon sa gobyerno. So, yan mga karibin natin, ano po ba yung kahinaan ng taong bayan, no? Ano po ba yung sinasabing kahinaan ng taong bayan? Para sa akin po mga karibin natin, no? Kasi sa panahon po ngayon, crisis po di ba? Napakamahal po ng mga bilihin, tapos may pandemic pa, di ba? Pero pawala naman yung pandemic. Pero eto,
yung mga krisis na naan natin, yun po yung kahinaan ng taong bayan, mga karibin natin. Isipin mo, ikaw ba hindi ka pa dun sa offer nila na pipirma ka lang, magkakapera ka na. Pwede mo nang ibili ng bigas, something na kailangan ng pamilya mo, di ba? Yan po ang sinasabing kahinaan ng taong bayan at doon po nila tinitira, di ba? Ang taong bayan. No, pinagsasamantalahan po nila yung kahirapan. Tama po ba, mga karibin natin? Yan ay opinion lang po, mga karibin natin. At yan po ang nakikita ko na yung sinasabing pinagsasamantalahan yung ating kababayan. Right? Nais ko mong susugan ang pananawagan ng ating majority leader, Senator Joel Villanueva. Hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na niluko, pinilit maging yung mga nakatanggap ng panunuhol kapalit ang kanilang pagpirma sa isang dokumento kung saan hindi malinaw sa paglahad kung ano ang reforma na gustong i-amyenda sa konstitusyon. Lumantad kayo at huwag matakot. Tulungan niyo po ang inyong Senado na pananagutin ang mga nagsamantalang sa mga kahinaan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na walang alam itong si Speaker Romualdez sa pagpapakalap ng pirma ng kanyang mga tauhan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Mismong si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nagsiwalat na may kumpas umano si House Speaker Martin Romualdez sa pagsusulong ng People's Initiative sa charter change o pag-amyenda sa batas. Yan daw ang ikinuwento kay de la Rosa ng ilang kongresista. Boss, pasensya ka na. Just following orders lang kami. May orders yung aming speaker. So, sunod lang kami sa order. Pabor naman daw ang senador sa Chacha kung economic provisions lang ang babaguhin. Pero tutol siya kung hahaluan na ng politika. Hindi ko man nila lahat, pero marami kasi pumasok sa gobyerno para sa pangsariling kapakanan. Hindi yung kapakanan ng bayan. That's the brutal truth about it. Hindi iniisip yung bayan. Bakit mo tagalin yung term limits kung hindi sarili mong iniisip mo? Di ba? So, para pag self-serving. Tinapla naman niya ni House Speaker Romualdez. That's Senator Bato talking. I don't know what he's talking about. And it's imperative that we re-examine the Constitution and carefully scrutinize pertinent economic provisions to eliminate the barriers that restrict potential growth. Matutupad na rin ang pangarap natin na mabuksan ang ekonomiya para makapasok ang pondong kailangan sa paglikha ng mas maraming negosyo, trabaho at kabuhayan ng mga Pilipino. Kabilang din sa kanyang mensahe ang unity o pagiging isa ng Senado at Kamara. Ngayong hapon, nagkaroon ng pulong ang mga senador kaugnay sa charter change. Present siya si Senate President Mig Zubiri na nagsabing ang Senado ang mangunguna sa diskusyon ng Chacha alinsunod sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Bago yan, nanawagan Senate Majority Leader Joel Villanueva sa mga naloko ng pinapipirmahang People's Initiative na naghahangad na magkasamang bumoto sa Chacha ang Senado at Kamara. Kung meron pong nagoyo, nabudol, o gusto nyo pong magreklamo at bawiin ang inyo pong pirma, huwag po kayong matakot na magsumbong. Magpadala po kayo ng post, ng video, picture o screenshot ng mga text ng mga panunuhol. Dagdag pa ni Villanueva, karapatan namang maglunsad ng People's Initiative pero ibang usapan na kung may panunuhol na nangyayari. Ito po ang isa sa purposes ng People's Initiative as envisioned by the framers of the 1987 Constitution. Pinahahalagahan po ng saligang batas ang gampanin ng mamamayan na siguruhin na patuloy na lalamanin ng mga pahina nito
ang kanilang mga interes at kapakanan. After all government authority emanates from the people. However, if the people are being misled, deceived, and coerced to sign a piece of document proposing to amend the Constitution for a certain amount of money, then the initiative is invalidated. Worse, its intentions are tarnished. The sacredness of initiative is stained by selfish motives. Ang pinagtataka po natin ngayon, bakit tila umiikot na so-called People's Initiative ay isang politician's initiative? Pareho pa rin silang PI, Mr. President. This is an insult and outright affront to the space duly afforded to us by the Constitution. A space intended to accommodate our people's capacity to introduce reforms. Nakakapanlumong isipin kung paano sinamantala ang kahirapan sa buhay ng mga mamamayan para lamang sa pang-sariling kapakanan ng mga nasa kapangyarihan. Ginoong Pangulo, nais ko pong susugan ang pananawagan ng ating majority leader, Senator Joel Villanueva. Hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na niluko, pinilit maging yung mga nakatanggap ng panunuhol kapalit ang kanilang pagpirma sa isang dokumento kung saan hindi malinaw sa paglahad kung ano ang reforma na gustong i-amyenda sa konstitusyon. Lumandag kayo at huwag matakot. Tulungan niyo po ang inyong Senado na pananagutin ang mga nagsamantalang sa mga kahinaan. Lagi bukas ang bulwagan ng Senado at handang pangalagaan ang sinumang nais pagsiwalat ng katotohanan at nagmamahal sa ating bayan. So yan mga karibin natin, tama po yung sinabi kanina ni Senator Bato de la Rosa na hindi na po ito People's Initiative, kundi ito po ay Politicians Initiative na po. Kasi isipin nyo mga karibin natin na hindi naman nanggaling sa taong bayan yung di ba? Initiation, di ba? Hindi po, wala pong pagkukusa yung taong bayan dito sa pagpapapirma nila, di ba? Mapipilitan talaga ang taong bayan kasi sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Lalo na kung pipirma ka lang tapos bibigyan ka ng ayuda or something in return, di ba? Oh. Sino bang hindi? Di ba? Kung ang kapalit ng pirma mo ay makakakain naman, di ba? Ang iyong pamilya, no? Magagamit mo yung pera sa inyong pangangailangan, di ba? Oh, at saka yun nga 'di ba? Ang mahirap pa dito kasi hindi mo alam na para pala ito dito sa tsa-tsa, 'di ba? Oh, ang sasabihin lang sa iyo, pirma ka kasi kailangan ng pirma para, 'di ba? Ganyan naman sa mga ayuda, 'di ba? Kailangan mong pumirma. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaction diyan, ha? Booking nga po itong si Speaker Romualdez, no? Dito sa kanyang mga ginagawa sa Kongreso. Pinagbawalan na siya ni PBBM pero patuloy pa rin. Iwan ko ba kung bakit hindi po talaga masaway-saway ni PBBM itong kanyang pinsan, no, mga karibin natin, na talagang masasabi natin umaabuso na ito sa kanyang kapangyarihan. Pwede, di ba? Pwedeng ganun. Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. Yan mga karibin natin, maraming